Mine is human lives. Your concern is human rights. Mine is human lives. Iyon mga kababayan, ang human lives ang kay Pangulong Duterte. Nakumpleto na ng United Nations ang isinagawa nilang investigasyon laban kay International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umano'y sexual misconduct ng ICC prosecutor. Ayon sa UN, mananatiling confidential ang kanilang findings habang hindi pa ito nare-review ng external panel ng judicial experts na inaasahang aabutin pa ng 30 araw. Nauna nang itinanggi ni Khan ang mga akusasyon laban sa kanya at minabuting pansamantalang bumaba sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Iyon mga kababayan, eto si Kamer Khan. Nako, sunod-sunod na po, kahapon ay balita na po natin dito ang patungkol nga po rito sa aarestuhin ito pag nakarating po sa Russia itong ICC leader, no mga kababayan, sa pangunguna ni Karim Khan at ang kanyang mga kasamahan. Bali siyam sila. At ngayon mga kababayan, naku po, hindi na lang po Russia, Hungary, kahapon napakita natin, di ba? Israel, US, mga kababayan. Nako, mayroon na naman panibagong bansa ngayon ang kumukundi na dito sa ICC, mga kababayan. Nako, ito, inyo po ngayon matutunghayan dito. Plus, ito na po talaga ang karma Israel, mga kababayan. Umiiyak na po ang ibang judges ng ICC. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Kung hindi ka po aalis dito sa ating video, ay patuloy po nating suportahan ang ating channel nang sa ganon ay lalo pang lumaki at lumakas ang ating ginagawang pagbablog, mga kababayan, sapagkat tayo na lang po mga social media ang magtutulungan para po makamit ang tunay na hustisya sa ginawa nila rito kay Tatay Digong, na ang tanging ginawa lang naman ng matanda upang iligtas po tayo sa kamay ng mga adiktos, mga bangag na mga bumibiktima po ng mga inosenteng sibilyan at mga babae, mga dalaga, mga call center, mga OFW. Binibiktima po tayo nito pong mga adiktos, binidiktos, dito po tayo pinagtanggol ni Tatay Digong. At dahil dyan, mga kababayan, karma is real para po dito sa ICC. Sapagkat sunod-sunod na po ngayon ang nangyayaring hindi maganda sa pamunuan po ng ICC, mga kababayan. Ngunit bago yan, maraming salamat po muna sa lahat-lahat na mga nagla-like, nagsishare at nagsusubscribe sa ating channel. Diretso na po tayo sa atin pong mga video, mga kababayan. Ayan na po, no? Ayon nga po dito sa balita ay ang United Nations po na kumpleto na nila ang investigasyon laban dito kay ICC Prosecutor Karim Khan. Naalala nyo po, di ba? Mayroon po itong nagsampa, 2 beses na po yata nagsampa dito tungkol sa sexual assault, no? Mukhang dinadali yata nito yung kanyang kasamahan diyan, no, nagtatrabaho sa kanya. Yung isa, di ba, parang intern, mga kababayan. Babalikan po muna natin ito pong mga nagdaang po, no, dito po sa atin, mga kababayan. Ako po ay naniniwala ako malapit-lapit na po, mga kababayan, si Tatay Digong makauwi, no, sapagkat ang Korte Suprema po mismo ay nagdesisyon na po, nagdesisyon po sila na pasagutin ito pong gumawa dito kay Tatay Digong. Ayon nga dito sa desisyon ng Korte Suprema, inatasan ng Korte Suprema ang Malacanang at ilang opisyal ng gabinete na magsumite ng kanilang komento sa habeas corpus petition na humihiling na obligahin ang gobyerno na isaayos ang agarang pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula dahig. Mga kababayan, News 5 po yan, posted po ito November 28 at 10:08 PM. So alas 10 po ng gabi alas 10 ng gabi, November 28. At ito, mga kababayan, ay binigyan sila ng takdang panahon para sumagot po, no, sa petisyon para mapabalik si Tatay Digong dito ay hanggang 30 days. Ilang araw na po lang, mga kababayan, ngayon, Kaya sunod-sunod pa ito mga ngayon ang factor, mga kababayan, di ba? Sunod-sunod na po ito ngayon.
na nagiging karma ng ng ICC, ha. Ito po mga kababayan. So ito, yung ating gobyerno, ang ating Supreme Court, inutusan na po lahat ito, sila Boyeng, si Marcos Jr., lahat po ng nagpadala kay Tatay Digong dyan sa Dahig. Inutusan silang sumagot. At ito ngayon mga kababayan, ang pinaka-latest naman isang dagok na naman sa bukod dito kay Karim Khan, na sunod-sunod po mga kababayan. Tandaan po ninyo, may mga sanction po ito sa US, ito si Karim Khan, at may mga kaso na po ito ng about sa sexual na case, no? At ngayon nga, United Nations na mismo ang nagsasabi sa kanya, no, na nakumpleto na. At ito naman ngayon mga kababayan, ng ating bansa, binibigyan din ang mga tao dito na nagpadala kay Tatay Digong ng 30 days, no? So 29, malamang more or less 28 or 29, malamang mga kababayan, si Tatay Digong ay makakauwi na po ng ating bansa, kasi malamang ako, naniniwala ko hindi ko po nila kayang ipaliwanag na talagang legal ang kanilang ginawa, kasi wala po silang may pakita talagang mga dokumento mga kababayan, di ba? Ngayon nga si Senator Bato gusto nilang kunin ang warrant of arrest na sinasabi ni Boyeng, nasa cellphone na naman di ba? So another question na naman yun kung sakasakali magkataon mga kababayan. Kaya Senator Bato, no? Total, illegal naman ang ginagawa sa iyo, abay, huwag ka muna magpakita. Kasi alam mo naman illegal yan Wala ka namang kaso dito sa ating bansa. Bakit? Sakop pa tayo ng ICC? Hindi naman So hindi ka, Senator Bato, dapat sumurrender sa kanila. At huwag mong isurrender ang Pilipino. Kasi ikaw binuto ka ng 19 million, 20 million ng mga Pilipino. Or 20, ilan ba? Ilang milyon ang bumuto kay Senator Bato? So ganun po karaming Pilipino versus ICC lang. Mga tambalos-los na mga yan. Ito, may isa pa silang dagok mga kababayan. Venezuela to withdraw from ICC amid human rights investigation mga kababayan. Basahin nga natin ang detalye, no? Ang Venezuela daw po mga kababayan pala ay umalis na rin po, no? Paalis na rin sila. Inaprubahan ng National Assembly ng Venezuela ang pag-repeal ng batas na nag-ratify sa Rome Statute, ang treaty na nagtatatag ng ICC. Ito ang unang hakbang para formal na i-withdraw ang bansa mula sa ICC. Mga kababayan, ito na po pala yun, no? Sinabi ng mga mambabatas na ginawa nila ito bilang protesta laban sa ICC at sinasabing hindi nila tinatanggap ang investigasyon na ginawa ng ICC para sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Ang ICC ay aktibong nag-iimbestiga mula pa noong 2021 sa mga aligasyon ng torture, pagpatay at iba pang seryosong paglabag sa karapatang pantao na umano'y ginawa ng mga seguridad na puwersa at opisyal ng pamahalaan ng Venezuela. Ang pag-repeal ng ratification law ay hindi agad-agad nangangahulugang naputol na ang pagiging membro ng ICC. Para maging epektibo, kailangan munang i-notify ng pamahalaan ang United Nations at pagkatapos ay magkaroon ng 1-year period bago tuluyang aalis ang bansa sa ICC. Ito mga kababayan, ganito rin po ang ginawa ng ating bansa noong 2019, natapos na po ito pong 1-year period ng ICC sa ating bansa. So maliwanag po mga kababayan na talagang wala na po talagang karapatan ng ICC sa ating bansa, no? Ang problema, ito pong ating bansa nakipagsabuatan po. Sila po yung nag-initiate para dalhin si Tatay Digong doon sa ibang bansa. Isuko po ang soberenya ng ating bansa sa pamamagitan ng kanila pong mismo. Sila mismo ang nagdala. Hindi po ang ICC ang kumuha dito. Mismo silang nagdala doon si Marcos Jr. Di ba mga kababayan? So ngayon, ang Venezuela, pinag-aaralan na rin po nilang mag-withdraw at umalis na po dito sa ICC. Ayan na po mga kababayan, no? Dahil po dyan, gumagawa na po ngayon ang hakbang ang Venezuela at napakarami na pong mga bansa. Mukhang ito na siguro ang time mga kababayan na aalis na po or wala na po maniniwala dito sa ICC at perhaps sa malaot sa madali, mabubuwag na po itong ICC mga kababayan. Kasi wala pong kakwenta-kwenta Kitang-kita naman mga kababayan, ang pinaparusahan lang ng ICC, tingnan nyo ang history, mga African. Kasi mga African, karamihan po dyan, mga mahihirap, may maliliit na bansa, mahihinang kanilang mga armament, di ba, mga armas. Sa Asia, yung ilan lang, katulad sa atin, mahina ang ating leader, di ba mga kababayan? Nagmamakaawa lang Sip-sip buto kay Uncle Sam. Samantalang
hindi naman siya pinapansin ni Uncle Sam. Tapos kontra ng kontra sa China, mayroon pa silang anti-China narrative. Pero nang nagpagawa dito ang China ng ano diyan sa Bukana, sa Davao, inaangkin naman ang legacy nila. Di ba nakakahiya? Sa kapal ng mukha, no, itong ating presidente, ayaw ka, ayaw mo na pagkatapos ngayon dahil nakagawa ng magandang proyekto, gusto mo. Bugok, kikilalanin mo pang legacy mo. O mga kababayan, marami pong mga nag-comment doon sa ating vlog kahapon tungkol kay Calvo, dito si Calvo na to. Pasensya na po doon sa mga nasaktan, hindi ko po nilalahak ang mga Calvo. Marami tayong mga kaibigang Calvo. Yan nga, Senator Bato, Calvo rin yan. Although hindi man natin kaibigan talaga, nakausap na rin natin, na-interview ko na rin si Senator Bato. At syempre may kaibigan tayong Calvo na matino at mabait, no? Si Ka Eric Siles. Pasensya na po sa mga na natabaan doon. Wala pa akong intensyon na lahatin, no? At hindi ko naman pinangalanan siguro yun doon. Pero dito kay Calvo, ay kayo nang bahala kung anong nito ni Calvo, mga kababayan. Ito itong nakikita ninyo na to. Kasi ngayon, tapos na daw, ayon sa United Nation, tapos na nilang pag-aralan ang investigasyon or tapos na nila gawin, kumpleto ng investigasyon nila patungkol dito sa, alam ko, dalawa yata ang sexual harassment or sexual assault ang kaso nito, si Karim Khan, Calvo na to, mga kababayan. Sunod-sunod na po mga karma nila. At ito, may mas matindi pang karma na idinetali po ng kasamaan po din nila, mga kababayan. Tandaan po ninyo, itong mga ito, lahat po itong mga ito ay talagang pumirma po or talagang ayaw pong pakawalan si Tatay Digong despite na kitang-kita naman sa mga video na pinersa lang po at hindi po dumaan sa tunay at due process. I think that there are some difficulties because these sanctions from United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. And then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Ayan, mga kababayan, hindi na raw siya makagamit ng kanyang Western Union. Normally, ginagamit po niya yan para magpadala ng pera, para ipa-repair daw or ipamintin ang kanyang magandang house. Kung anong bansa man itong si Madam, no? At sa Western Union, hindi na nila magagamit, no? Normally daw, mga kababayan, lalo na nga sa Europe, dahil independent daw po ito, no? Mukhang hindi na raw po, naka-freeze daw po lahat, no? Tuloy natin. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation, so to the United States. So preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is the worst part. For me,
I don't have as I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues they they have, and they now cannot use their accounts. Grabe mga kababayan, hindi na daw po makagamit ang kanilang mga accounts ng kanyang mga colleagues, no? Siya hindi naman daw siya masyado apektado dahil taga Peru daw po siya, no? So sa Peru mukhang hindi nila masyado ito ginagamit. Kaya lang yung nabanggit niya kanina, Western Union, mukhang ang Western Union yata hanggang sa kanila, no? Dahil dito rin sa atin sikat din ito, no? So entire world po, international talaga ang Western Union. Now, marami na po sa kanila ang nababahala na, pati yung anak niyan, mga kababayan. So, ito yung mga mga sanction na po, no? Hindi na po matindi na po ang pressure na nangyayari sa kanila. Pero napakalalakas na mga bansa, napakalalaking mga bansa nito na kanilang kinakalaban, no? Wala naman silang sariling kapangyarihan. After all, kitang-kita naman mga kababayan na talagang kung sino lang yung magiging kakampi nila at mayroon lang political issue doon sa kalaban nila, katulad nga dito sa atin, dahil nga may political issue at kalaban na nila ngayon ng mga Duterte, naging political leeway nitong Marcos administration ngayon na dalhin dyan sa ICC kasi nakikinabang siya, di ba? At ganoon din naman ang ICC, makikinabang ang ICC dahil mayroon na silang silbi, di ba? Ito ngayon ang nangyayari sa kanila. Kinakarma na kayo dahil ang ginawa lang naman ni Tatay Digong, mga kababayan, ay protektahan lang niya ang human lives, no? Kayo kasi ang gusto niyo lang human rights, pero kay Tatay Digong human lives. Your concern is human rights. Mine is human lives. Alam niyo mga kababayan kung ano nito, ang may malalim na meaning yan po mga kababayan, yung tinatawag ni Tatay Digong ng human lives versus human rights. Alam niyo kung magbabasa kayo ng Biblia, malalaman niyo yung malalim na kahulugan niyan, no? Malalim yan, napakaganda nito mga kababayan. May naalala ko nito nung campaign nitong 2022. May tanong diyan si Boy Abunda tungkol diyan sa tungkol diyan sa isang ama na ni-rape ang kanyang anak. Oo, tungkol doon sa abortion mga kababayan. Kaya konikonektado ito Sabi ni Tatay Digong, concern ninyo human rights, ang concern ko human lives. Kasi mga kababayan, oo, tama kayo, may mga rights tayo lahat, no? Pero sa tingin mo, kung papipiliin ka, yung karapatan ng isang adik at karapatan ng biniktima ng adik, anong pipiliin mo? Sige nga, pili ka muna kabayan. Anong pipiliin mo? Yung adik, yung karapatan ng adik, o yung karapatan ng biniktima ng ginahasa ng adik? Alin ang mas matimbang sa'yo? Di ba, mga kababayan? So, ituloy natin bago natin sagutin yan. Also, my country accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need a job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need. Okay naman yan yung International Criminal Court, International Human Rights. Ang problema nga, it seems like mukhang mas kakampi pa ninyo yung mga adik. Pero sa tingin nyo kaya, kasi mga kababayan, bigyan ko lang kayo ng konting itong ginawa nitong ICC, ginawan po ito nila ng motu proprio investigation na di umano mayroon daw AJK doon sa war on drugs ni Tatay Digong. Pero ang tanong kasi dito, kung talagang international human rights kayo, di ba
Ha? Kaya kayo nag-iimbestiga daw dahil diyan mayroon daw mga napatay ng extrajudicial killing di umano na mga adik. Pero hindi nyo ba tinitingnan din na mayroon din biktima yung mga adik? At bakit hindi nyo rin yan ginawa ng motu proprio investigation? Di ba mga kababayan? Isang napakamalinaw na tanong na kung kayo ay ginawa ninyo ng motu proprio, kumbaga kusang sa madaling sa ano lang, isang ano ba? Isang madaling salita Tagalog, kusang loob ninyong inimbestigahan yung gumawa di umano na umabuso para patayin ang mga adik. O kusang loob ninyo yung inanuhan. Kasama na doon yung mga adictos benedictos, no? Yung mga durugista, yung mga sindikato na sinasabi ninyong biktima. Pero ang tanong ko nga dito, bakit wala rin kayong kusang loob para tanungin din naman, imbestigahan din naman ang mga gumahasa, ang mga pinatay ng mga adik? Bakit wala rin naman kayong motu proprio doon? Di ba, mga kababayan? This is valid reason. Wag nyo hindi katanggap-tanggap sasabihin na hindi kasi yung ICC kasi para yan doon sa ano eh. Hindi. The more na nagsasabi kayong international justice kayo, international human rights kayo, pakialaman nyo lahat. Hindi po pwede yung parang dahil lang sa kakampi ninyo, dahil lang sa ito lang kakayanin ninyo. Hindi ganon. Ang tunay na hustisya, kahit ano pa, kahit sino pa, wala dapat pinapanigan. Wala dapat yan, di ba, kinakampihan. Dapat diretso ka. As judges, but the entire international community needs to do. Also, as always, for peace and global security. But still, I am Latin American. Still, I am Peruvian. So we are very resourceful people in my country. So I'm having my strategies which I want. That living in Europe, where you don't use digital, you don't use cash, it's very difficult to carry out. But none of this have or deterred us as judges, because those sanctions are designated to attack our independence as judges, and we are not giving up our independence. As judges, we are more united than ever, and we are carrying out our daily functions. Although it has impacted the court, the personnel, morale, and etc. But now we are doing well. I think that the court has proven to be very resilient, and the judges as well. Well, I would say that at the beginning it was very difficult, but we gathered with the judges, the affected judges, we gathered with the Dutch authorities, from the Ministry of Foreign Affairs, also from the Economic Affairs. So we asked them to support us in a very practical manner. I remember that I said to these high officials that I feel defenselessness, because if they can do nothing, if they are doing over-compliance of these sanctions, then where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why they should be subordinated to the American policies? I think that this impacted in the authorities, because we also, all the colleagues, we narrated how we were doing and the difficulties. And as they feel, I think, a little bit ashamed. And then next day I received a call from my bank announcing me that now I could move at least my account in dollars to be converted in euros, so I can have the disposition of my assets. So that was a good issue. And now I think that because the register of the court has made some arrangements with the bank, for the moment we can use our money in euros, but you know what will happen in the future. Now, European Commission, I think that it has been clear during this week that everybody, at least in the speech, are supporting us. But what we are asking are practical measures. What we are asking is action. We need the support of the entire world, but we are in Europe now, and Europe
is a powerful structure. The European Union is a powerful structure. They should react as such. They cannot be subordinated to the American policies. I think that they should do something else than only say that they show solidarity with us, because solidarity is not only a word. It should be enacted, as you said, with practical measures, legislative measures and others to support the court, not only to support the judges, but to support the system of Rome. Because with these sanctions, which is affected, it's not only the judges, we are just individuals, we are just persons. Probably we will be gone in the next years, but they want to affect the system of Rome, the system of the court, where we deliver justice for the victims, the most defenselessness and vulnerable victims who nobody listens. So they are the affected ones with this. And I think that this is the reason, because not only the European Union, not only Europe, but the entire world should support this. Even the people from the United States of North America. Ayan, madam, di ba? Ayon sa iyo ay taga Peru ka, no? Siguro hindi mo alam yung karma na tinatawag. Alam nyo, dito sa amin, lalo na sa Bisaya, no, may tinatawag na makagaba ang matanda, no? Yung matanda na, nakakagaba talaga yun. Kasi, di ba, sa totoo lang, sinabi lang naman ni Tatay Digong, ginawa ko lang yung alam kong makakabuti po para sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga katulad nating mga mahihirap. Despite na ganun lang ang ginawa niya, ganito naman ang ginawa sa kanya. Pinagkaitan siya ng karapatan para malayang mamuhay after nung kanyang pagmamalasakit sa bansa. At kayo yan, na mga taga-ICC. Ngayon, nararamdaman mo na ngayon, na back to you ka, kasi nga yan na yung tinatawag na the reckoning is coming. Sabi ni Tatay Digong, hayaan nyo lang, darating din ang panahon. Darating din ang panahon at magsasabi ang kasaysayan pa rin. At ako mga kababayan, naniniwala ko, si Tatay Digong hindi perpektong tao. Makasalanan din yan. Maraming mga makasalanan. Pero alam mo, dito sa mundong ito, wala naman po tayong magsasabi na wala tayong kasalanan eh. Kasi nungalingan po yun pag nagsalita tayo na wala tayong kasalanan. Di ba? Biblical po, mga kababayan yan. Now, pero hindi po pwede, hindi dahil sa alam natin lahat naman tayo may kasalanan, sisihin na lang natin ang lahat at hindi na tayo makakilala ng sino talaga ang totoong may malasakit. At this time, mga kababayan, nagawa po yun ni Tatay Digong. Yung tunay na pagmamalasakit na ipadama niyan sa taong bayan, na yung pagmamalasakit niya na walang kapalit. Kaya ramdam na ramdam ng tao, kahit matagal na siyang hindi presidente, patuloy pa rin siyang pinagtitiwalaan ng taong bayan. At ang katunayan niya, yung kanyang anak, bagamat matindi yung binabato, napakadami na, paulit-ulit na lang, no? Recycle na lang ng mga basurang akusasyon, patuloy pa rin na sinusuportahan ng taong bayan. Di ba kayo nagtataka? Di ba kayo nag-iisip? Di ba kayo nagsasawa? Di ba kayo sumusurrender? Surrender na lang kayo, kay alam nyo naman talaga na mahal ng taong bayan yung mga Duterte. Nakita kasi ng taong bayan kung paano imalasakit ng mga Duterte ang tao. Di ba? Yung isa sa pinupukol ninyo, yung isa sa mga hinanakit itong mga dilawang tae at kain suka naman ang prinsipyo. Kasi tabi sa mga kumakain. Di ba? Na dati, galit na galit kayo sa mga Marcos, marsyalo, mga biktima kayo ng mga marsyalo. Yan lagi ang narrative ninyo. Ngayon, nasaan na yung mga narrative ninyo? Biktima ng marsyalo. Ngayon nga, hindi lang kayo basta biktima ng marsyalo eh. Biktima pa kayo ng isang napakalaking pang-iinsulto. Napakalaking pang-uupat kahihiyan sa buong mundo. Dahil biruin nyo, kayo ang nagpatalsik, kayo dati ang nagbigay ng napakasama-samang imahe ngayon nitong tatay nito. Pagkatapos ngayon, itong anak, kayo rin naman ang nagtatanggol. Paano nyo pinagtatanggol? Marami sa inyo, napakatahimik sa totoong issue ngayon ng flood control. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, pero tahimik kayo. Pero pagdating sa mga Duterte, ay talaga naman, kasama yung mga paring adik, nagsama-sama kayo pati mga kriminal.
para lang patumbayan ang mga Duterte, pero hindi kayo nagtatagumpay kasi alam nyo, sa totoo lang, pag totoo talagang inyong ginagawa, kung tama talagang inyong ginagawa, ipagtatanggol kayo talaga ng bayan, mararamdaman at mararamdaman ng taong bayan yan. At isa na tayo dyan. Naramdaman natin yung totoong pagmamalasakit ng isang matandang Duterte. Kaya kahit kailan, mga kababayan, mamatay na ako sa gutom. Ito, akin sarili ko lang itong opinion na. Mamatay na ako sa gutom, hindi ako tatanggap o hindi ako magpapabayad sa mga politiko. At hindi ako pwedeng magbaliktad ng aking prinsipyo. Kasi yung pagkain, kayang-kaya ko magtiisan yan eh. Pero yung prinsipyo, yung mabuting prinsipyo mo, yung paninindigan mo, na hindi sampay bakod, mahirap bilhin yan. Mahirap yan kunin, mga kababayan. Okay na akong mahirap, ayos na sa akin to. Basta kumain ako sa isang araw. Di ba? Okay na tayo dito. Huwag lang tayo doon na, oo nga, vlogger kang sumikat ka, may kaya ka na, hawak, may mga sasakyan ka na, may kondominium ka pa. Dahil sa bigay sa iyo ng politiko. Pero yung prinsipyo mo naman, nilamon mo na, itinain mo na, kinain mo pa uli. Ay, wag na. Kayo na lang. Kayo na lang. Hindi ko kaya yan. Magdildil na lang ako ng asin, mga kababayan. Ayan, kita nyo na ito si Madam, di ba? Sunod-sunod na po ang karma na nangyayari sa kanila. At paunti-unti na po ito. Malamang, mga kababayan, baka mawala na po itong ICC sa malao, sa madali, mga kababayan. Ano? Oh. Baka madismantle na ito, mabuwag na ito talaga siguro. Kasi wala na eh, no? Again, mga kababayan, bago tayo lumipat ng ibang topic, humingi ako ng pamanin. Marami kasi mga nag-comment eh. Sana napanood ito ngayon lang. Humingi ako ng mga nag-comment doon sa mga nasaktan doon sa kalbo kahapon na tinawag natin, no? Pero sa tingin ko, hindi ko naman nilahat, no? Hindi ko nilahat. Specific lang tayo dito. Itong kalbo na ito, ha? Kasi marami po rin akong mga kaibigan na mga kalbo. Pasensya na kung mga nasaktan kayo doon sa comment kahapon. Okay? Sige, tuloy na tayo, mabuo na tayo dyan. Ito mga kababayan, tingnan nyo po ito. Ang nangyayari po dyan ngayon, kasi kauna-una ang pagkakataon, nagkaroon po ng open po yung BICAM. Nagtatalo ang mga mambabata sa planong pag-live stream sa BICAM hearing ng 2026 budget. Gusto raw kasi ito ng Senado pero may ilang kongresistang humaharang na ito ay isa publiko. Yan ang agenda report ni Hannah T. Kumukontra raw ang ilang taga-House of Representatives tungkol sa pagbubukas sa publiko ng BICAM. Ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Nakatakda kasi sanang i-livestream ang Bicameral Conference Committee kung saan magpupulong ang mga kongresista at senador tungkol sa kanilang budget versions para sa 2026. Hindi dito sa amin, na dito sa kabila, sa House, ayaw nila. Saka sabi nga ni Senator Soto, mukhang magkaroon sila ng diskusyonan. Kasi sabi, ba't pinakialaman? Parang gano'n. Una nang nagka-issue sa budget ng ibalita ni Senate President Tito Soto na may mga nagrereklamo umanong House members na tinapyasan o ginalaw ang kanilang budget sa Senado pero itinanggi ito ng mga senador. Tinawag pa ito ni Soto na black propaganda laban sa higher chamber. Walang pinangalanan si Tulfo na House members pero anya, what are we afraid of? Wala naman tayong tinatago. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? At saka number 2, that's budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Di naman naman pera na senador yan, congressman. Kaya kung ako tatanungin, why not? Hindi daw pwedeng puro press. Yan mga kababayan, nagkakagulo po sila sa Kongreso at Senado. At itong Kongreso po, gustong-gusto pa rin po mga kababayan, itago, isikreto na naman ang hatian ng pera. Yung BICAM mga kababayan. Para nga naman po sila makapagnakaw. Para po sila makapagsingit, makapag-insert. Tama mga kababayan, ano ho? Hindi po, mali lang po ako doon sa lang po yon. Hindi po sila magnanakaw dyan. Mag-i-insert lang mga kababayan. Mag-i-insert lang. At saka, syempre, isisingit lang nila yung mga mali-malita dyan. Okay? Ganun po yon. Kaya nagkakagulo po sila, ayaw po nila mga kababayan. Katunayan, eto, magulong-magulo po talaga ang nangyayari po dyan ngayon dahil nagkaroon na po ng singitan, nagkaroon na po ng BICAM, ng live. Ito na po ang itsura ngayon.
manifest our reservation. But at the end, but you don't mind if we express a reservation because of what our concerns about buy and sell of projects, about syndicates and that, and your concerns na hindi matapos, parang walang planning, kasi yung 16 at the end. But we don't mind that the party We will also include a citizens participatory document. So ito yung nangyari mga kababayan noong 2022, 2023, 2024, 2025. Ito po ang mga nangyari. Ito yung mga itinago sa atin. Mabuti na lang mga kababayan, tayo po na publiko ay nagawa po natin mapagtagumpayan na ilabas na po ang BICAM or i-live stream na po ito. At ganito po pala ang nangyayari mga kababayan. Ayun ho, may caption dito, dinoble ng BICAM ang budget ng Farm to Market Road, FMR, sa 32.6 billion mula sa 16.4 billion ng Senado. Sabi pa rito sa baba, alam kong kasi kurap ito ng flood control dahil inalok ako noon ni Congressman Garjola ng FMR. Ang FMR budget ay ibinebenta sa mga kontraktor. Nako. Parang si ano yata ito mga kababayan, si Congressman Libeste, no? Ang nagano dito. Nagsasabi nito na siya yung inalok ni Garjola kasi diba si Garjola at si Libeste magkababayan sa Batangas. So, dito naman sila mga kababayan. Mukhang dinoble na naman itong mga kongresista, no? 16.4 billion na naman ang kanilang isinisingit. Mga kababayan, na doblehin daw po ang farm to market roads. Nako, alam nyo ba yung mga farm to market roads? Ito yung mga maliliit na mga kalsada papuntang bukid. At nakikita po natin, marami po sa ating bansang Pilipinas, no, na mayroon pong mga ganito, napakaliliit, napakakitid, halos hindi nga po pwede makadaan ng tricycle at saka motor. No, na magsalubong, motor, tricycle, mayroon po kami ganyan. Na nasusubukan ko po. Hihinto po talaga yung motor pag may dumaan na tricycle. Basta kahit isang sasakyan lang, kailangan huminto talagang kasalubong. Kay ano man yan, bike man yan, no, hindi po pwedeng magsalubong yung dalawang sasakyan dyan. Liban na lang kung parehas bike, parehas motor, medyo kakasya silang dalawa. Pero tricycle na versus kung ano man, wala, hindi po pwede. Ganito po kaliliit ito mga kababayan, pero ang laki pala ng pondo, bilyon-bilyon pa na ang pinupondo dito. At hindi malaman mga kababayan, yung iba dyan, marami po, hindi po tapos. Kung tapos man, mga sira-sira kaagad. Isang linggo lang, wala pa isang buwan, di pa nga minsan nadadaanan, di ba? Lubak-lubak na kaagad. Ganito pala mga kababayan nila. Kumbaga, naghahanap talaga sila ng butas kung paano sila makakuha ng budget na naman, pera na naman. Siguro to, pagagahanda na nila ito sa 2028 mga kababayan dahil nga nalalapit na naman. At alam po nila, natagilid na po sila itong administrasyon na ito ni Marcos Jr. dahil sino man po ang dumikit dito sa Marcos administration, sigurado tiyak na pong tatalunin na po yan. At marami na po ang lilipat sa kampo ng mga Duterte or ni Vice President Inday Sara Duterte pagtatakbo siyang bilang presidente. Sa ngayon po kasi mga kababayan, talaga naman kontodo na po ang kanilang paninira. At alam na po natin ang Senado ay umiiwas na po dyan sa koneksyon nila dyan sa Congress na yan. Kita nyo Senado na ngayon ang bumubuking, sila na ngayon ang nagbabawas ng mga budget, pero itong talagang mga congressman, pinipilit pa rin nila mga kababayan na isingit pa rin at humihirit pa rin. Tingnan nyo nga itong isang humirit kung taga saang ahensya naman ito, panoorin nyo. It's a trust issue. I heard you, Mr. Secretary, hindi totoo ibabalik yung flood control project, but simply putting back that budget sends the wrong message. We know that. We are all communication experts in our own little ways. Everyone here wants to support development, pero sa panong paraan na ang tao kaya nilang intindihin na hindi natin tinatalikuran yung ating commitment sa kanila, na hindi tayo papayag na may kalokohan and all the safeguards are there. It's a trust issue. I heard you. Yan mga kababayan, sa Senator Pia, hindi pumayag na ibalik ang budget ng DPWH. Tama, huwag ibalik ang budget. Dapat tapusin muna nila yung mga ghost projects nila. Baka kasi pag binigyan ng budget, gamitin na naman para sa impeachment ni Sara o ibulsa na naman nila.
Exactly, tumpak na tumpak ito mga kababayan. Ganito po, no, nangyayari. Matatandaan natin, binawasan po ang budget itong DPWH. Ngunit, humihirit ito po si Dizon, mga kababayan, Secretary Dizon, na ibalik daw. Ang problema, wala naman siyang may pakita. Kung ibabalik ka, diniscount na nga yun mga kababayan dahil nakita na nga yun sa ano di ba? Yung sa mga tiningnan na nga po yan, kumbaga para bang kinambas na muna ito. O ganito lang kalaki yung magiging budget. Halimbawa, bibili ka ng pang-construction material, halagang 50 mil o kaya 100,000. Aba, ang budget nila 500,000. Pwede naman pala sa 100,000 lang. Kaya ngayon, tinanggal na yon, which is, yun naman din ang sinasabi ni Marcos Jr. na magbawas tayo. O tingnan nyo lahat kung saan ang makakakuha tayo, makakatipid tayo. Ha? Ngayon, nang ginawa ito ng Senado, aba, humihirit na naman si Dizon na ibalik daw yon. Pero, ibalik yon, kaya lang, wala naman silang project na paglalagyan noon. So, anong mangyayari doon sa perang ibabalik? Maliwanag mga kababayan. Ito ay panggagalingan na naman ng maaari nilang ibulsa, ilagay sa malita at i-deliver na naman kay Martin at kay Marcos Jr. Diba? Kasi wala na sa saldi ko Sino na ngayon magde-deliver? Ngayon, mga kababayan, ang problema pa rin natin dito, bakit? Ipinagpipilitan pa rin ito. Kita nyo na? Sino ba ang nasa likod ni Dizon? Hindi congressman, mga kababayan, di ba? Dahil hindi naman siya hawak ng Congress Saan bang parting sangay ng gobyerno si Dizon? Alam nyo na siguro kung saan siyang parting sangay. Kung alam nyo na, malamang, yun ang nagpapakilos kay Dizon dito, mga kababayan. Pwede ba? Pwede kita nyo? Tingnan nyo. Diba? As of September 30, there's 28 billion FMR. Ayan nagkakatensyon sila mga kababayan tungkol sa FMR Ang budget cycle nito, December of this year, Kaya bibigay na natin. ang laking 30 plus 38. But we have to say what we want to say. But I believe it. Ganun lang. Kaya lang ito. So we put it on record that there will be zero utilization. The report is validated indicates for buying and selling per district. Alright mga kababayan, magre-react na naman tayo dito po sa nangyari. Ayan nga po mga kababayan, nagre-react din po ako dito. Bakit napunta po dyan balik natin mga kababayan. So ito na po So ang nangyari nito, nakikita nyo naman ito pong nangyari pong live na bycam dyan, kitang-kita na po kung paano po pala sila dito magtalo. So ibig sabihin,
walang ganito nung mga nakaraang bycam mga kababayan dahil hindi po natin nakita. At yung mga sikretong mga ganitong investigasyon, mga caucus, mga meeting, pag kapasikrito, mayroon pong pinagkakasunduan na hindi po nakikita ng taong bayan. At ang investigasyon sa ICI dahil sikreto, nakikita mo ba, kabayan? Yan mga kababayan, kung kaya wala po tayong hindi po tayo nasa satisfied dyan sa ICI na yan. Dahil po sa pasikreto sila, hindi po natin naririnig, hindi po natin nakikita kung ano po ang kanilang pinag-uusapan. Maliwanag mga kababayan, pag sekreto, ibig sabihin may tinatago. Kaya nga secret, di ba? Kaya nga confidential, Pader. Ito si Father talaga, ako naniniwala talaga kung addict pa rin ito hanggang ngayon mga kababayan eh. Kasi hindi niya na alam eh na pag sekreto gusto niya ang alam niya, ang kahulugan pala ng sekreto eh malalaman niya. Kaya ako mga kababayan naniniwala pa rin ako addict pa rin ito ngayon kasi kung hindi na ito addict dapat alam na nito na oy sandali pag confidential sekreto yun, pag sekreto hindi mo malalaman. Kaso sabi niya kailangan daw malaman. Addict nga, di ba? Kasi kung hindi ka addict, matino ka, hindi mo masasabihin yan. Tama hindi, oh. Tingnan niyo mga kababayan yung bycam, tingnan niyo itong babae ito. Parang walang pinagkaiba, no? Ho? Yung panahon ng appropriation at sa Congress, parang siya pa rin yun, eh. I wanted it to be a conversation amongst the Senate contingent, the House contingent, and DPWH sana. So, ito sana yung proper forum eh. Nandito na sana kami lahat ngayong araw eh. Kaya, ang ganda na sana, di ba? Lahat nandito na po kami. I wanted it to be Yan mga kababayan, itong dalawang ito parang pinagbiyak na Rinola. Parang hindi po nagbago yung appropriation, no? Parehas lang po sila. Parehas lang po sila eh. Itong at saka bakit nga pala mga kababayan hindi pa ito pinapatawag isa ito sa talagang isa ito sa dapat may patawag eh. Siguro hindi muna ito ngayon mapatawag dahil presidente pa, kakampi pa nilang presidente eh. At kanila pala ang speaker eh. Pero siguro pag nagpalit na ito ng administrasyon lapit-lapit na kabayan 2028 ilang taon na lang, 2 na lang. Lapit-lapit na yan. At yung mga basura ninyong impeachment, nako wala yan. Tantambak na basura ang dinala nyo dyan sa ay nako, nakakatawa lang kayo dahil wala po kayong pinatutunguhan ng inyong mga argumento mga kababayan. Bueno, lipat tayo sa ibang paksa mga kababayan. May naganap po na shooting incident pamamaril dyan po sa dyan po mga kababayan sa ibang bansa, no? Diyan po sa pangalan nito. Anong bansa ba ito? Ito, tingnan nyo mga kababayan ha. At ang sangkot dito, nako, mayroon po mga kababayan. Sumikat po tayo sa ang Pilipinas. Sumikat na naman po dito sa bansang ito. Panoorin nyo po bakit sumikat. Marvy, kumusta na ang kalagayan ngayon dyan sa Australia matapos itong mass shooting? Jack, nagluluksa ang buong Australia matapos ang naganap na pamamaril sa Bondi Beach kahapon kung saan 16 ang nasawi kabilang ang isa sa mga suspect. Nabalot ng takot at pangamba ang buong Australia kasunod ng madugong pamamaril sa Bondi Beach kahapon kasabay ng pagdiriwang ng Jewish community ng pagsisimula ng Hanukkah. Mahigit 1,000 individual ang nasa lugar nang mangyari ang insidente, dahilan upang magsitakbuhan ang mga tao at humanap ng matataguan. Sa mga video na kumalat sa social media, makikitang patuloy ang putukan habang nagsusumikap ang mga sibilyan na iligtas ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya. Sa gitna ng karahasan, isang ordinaryong mamamayan ang nagpakita ng pambihirang tapang nang tangkain niyang agawin sa suspect ang baril na hawak nito. Isang hakbang na sinasabing nagligtas ng maraming buhay. Tonight saw extraordinary acts of personal courage and bravery from individuals in our community. And I think it's worth remembering that in all of this evil, in all of this sadness, there are still wonderful, brave Australians that are prepared to risk their lives to help a complete stranger. Kinilala ang lalaki bilang si Ahmed Al-Ahmed, isang 43 anyos na fruit vendor.
Hinangaan ng marami ang katapangan ni Ahmed na kasalukuyang nagpapagaling matapos barilin sa kamay at braso. Para sa mga opisyal, siya ay simbolo ng katapangan sa gitna ng trahedya. And in Australia, you probably read if it's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So great respect to that man that did that. Sa ngayon, 16 na ang naitalang nasawi sa insidente habang mahigit 40 ang kinailangang dalhin sa ospital. Ayon sa pulisya, ang mga suspect ay mag-ama na isang 50 anyos na lalaki na nasawi sa lugar ng insidente at ang kanyang 24 anyos na anak na nananatiling nasa kritikal na kondisyon sa ospital. It's very sad duty this morning to report that 16 people have been confirmed as being killed, 15 innocent people and 1 perpetrator. There are 42 people in New South Wales hospitals overnight. Kasabay ng pagluluksa ng buong bansa, umigting ang panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa gun ownership. Lumabas sa investigasyon na may legal na firearms license para sa recreational hunting ang isa sa mga suspect. Agad na tinipon ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang National Security Committee at inilatag ang posibilidad ng pagpapalakas pa ng umiiral na gun laws na ipinasa matapos ang Port Arthur Massacre noong dekada 90. The government is prepared to take whatever action is necessary. We'll put on the agenda of the National Cabinet. Tougher gun laws, quite clearly, the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia and are a proud moment of reform. Kasabay nito, idineklara ng pamahalaan na ang pamamaril ay isang targeted terrorist attack laban sa Jewish community na isang akusasyong umani ng matinding reaksyon mula sa Israel. Muling iginiit ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na may pananagutan ang pamahalaan ng Australia sa lumalalang anti-Semitism sa bansa. The Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. Sa kabila ng batikos, nagpaabot naman ng pakikiramay at mensahe ng pagkakaisa ang Pangulo ng Israel, kasabay ng panawagan na huwag hayaang manaig ang takot at puot sa mga Jewish community. From here, from Jerusalem, the eternal capital of the Jewish people, to all of you in Australia, especially in Sydney, on behalf of the State of Israel, I send my deepest condolences to the Jewish community of Australia after today's horrific terror attack. Jack, sa ngayon ay naka-half-mast ngayon ang mga watawat sa bansa bilang pakikiramay sa mga biktima. Sa gitna naman ng pangamba, dumagsa ang maraming donor ng dugo sa mga ospital sa Australia upang makatulong sa maliit na paraan sa mga biktima ng pamamaril. At yan muna ang latest live mula dito sa Perth, Australia. Balik sa iyo, Jack. Iyan mga kababayan, yung kalagim-lagim na nangyari po dyan sa Australia na pamamaril po, no? Dito po sa mga Hudyo. Ito mga kababayan, talagang tinuturing daw po itong terrorist attack, no? Talagang gawain ito ng terorista. At mabuti mga kababayan, sa gitna ng pangyayaring ito, mayroon pong nagpakabayanan, no? Inagaw niya talaga yung baril nitong terorista na umatake, mga kababayan, mag-ama. At bakit po mga kababayan, nasabi natin mukhang sumikat na naman ang Pilipinas dito sa pangyayaring ito na nangyari po dyan sa Australia at nagresulta nga ng pagkasawi ng iba't ibang mga kababayan na mga Israelita, no? Naku. Ito kasi mga Hudyo ito, no? Alam na po natin, laging ganitong nangyayari sa mga Hudyo. Nung naalala nyo, nag-umpisa mag-gera yung Israel at saka yung Hamas. Diba, may festival din silang ginaganap. Tapos sinalakay din sila ng mga terorista na mga yung mga Hamas, no? Sinalakay din sila, marami din ang mga napatay. Siguro mga Israelita, siguro mag-ingat-ingat na siguro sila sa mga ganitong no? Kasi mukhang sila talagang tinatarget nitong mga terorista, no? Kung ako siguro yung Israelita, kaya siguro mayroon akong pinapanood, sinusubaybayan na dating magjowa ng mga vlogger na Israelita, Hudyo. Matagal na sila hindi nagbablog, no?
Pero nung kasagsagan ng gera, nagbablog sila, pero lately lang, siguro mga 6 months na sila, 1 taon na hindi na nagbablog. Siguro dahil nag-iingat na siguro sila, baka matry sila or ma-picturean sila na isa silang Israelita, idamay sila, di ba? Kasi katulad dito, mukhang may karga talaga eh. May galit sa Israelita itong mga itong teroristang galaw na ito, no? At ang malupit dito mga kababayan, ito matindi. Itong mga mag-ama na ito ay mayroon pong ganitong lumabas na news mga kababayan. Ayun, no? Alleged, dito po ito sa sa news.com sa Australia po ito, no? Sabi dito, alleged shooters spent month in overseas terror zone. Nako, saan ba itong terror zone mga kababayan? Sabi dito, the terrorist allegedly responsible for the Bondi Beach attack spent a month in the Philippines before the shooting mga kababayan. Dito pala nang isli sa atin ito. Why Sajid Akram, 50 years old, and his son Navid Akram, 24 years old, were together in Asia. In their movements, there are now a top priority for authorities. The father and son went together without any other family to the nation that is known as a training ground for terrorism. Nako, ang sama ng ating mga kababayan. Proud ba kayo dito? Ito na ang isa naman sa pagkakilala sa ating bansa, the nation that is training ground of terrorism, Philippines. Dito daw ito galing. The Philippines is known as a training ground for terrorism, but just how is entrenched these two is yet to be seen. A police source told news.com Australia yata mga kababayan yung no? Ito, isa pang nila dito. Philippines linked to Bondi terror attack, defense as killers trip revealed. Police revealed that the Bondi Beach attackers took a trip to terror hotspot, the Philippines, before launching their deadly assault on a Jewish Hanukkah event. Amanda Hodge and Leah Mendez, the Australian. Ito po mga kababayan. Antipolo City nitong Sabado ng gabi, nakasalubong niya ang isang puting pick-up. Dire-diretso daw ang takbo nito at muntik pang mabangga ang kanyang kasamang anak. Buti na lang daw at naiiwas niya ito hanggang sa tamaan na raw ng sasakyan ang kanyang kariton. Natulala na lang daw siya nang hampasin sa ulo at pagbantaan ng driver. Parang hindi niya ako nakikita. Parang yung nagkabanggaan na lang, may bumangga na lang po sa kanya, saka po siya bumaba. Parang doon siya nabuhayan. Baka kalahin ni BBM ito. Iba yung nakikita, hindi nakikita yung buhay. Baka iba na nakikita nito. Tuloy. Sabi po niya, papatayin niya daw po ako. Tapos babarilin. Ang kanyang anak, halos di raw maawat sa pag-iyak, bunsod ng pangyayari. Masakit po yun para sa atin kasi magulang po tayo eh. Kasi para pinakikita natin sa mga tao na di pinakita mo sa anak mo na hindi mo siya pinagtanggol. Ang video ng pananakit, viral na ngayon matapos i-post ng nakasaksi sa insidente. Nag-antay po kami ng mag-asawa mula umaga hanggang tanghali baka mag-sorry. Pero hindi po kasi nag-sorry. Kaya naisipan ko po na i-post na lang. Kung wala kami doon, baka hindi lang po batok inabot niyan. Nakita lang niya na nakakamera ko Kaya po yun pumasok. Pero nagbanta pa po yun pagpasok niya. Ayon sa Antipolo City Police, nagpunta kanina sa kanilang tanggapan ang driver ng puting pick-up upang makipag-ayos kay Crispin. Nagsadya rito para humingi ng paumanhin din. Sabi niya ay nagkamali siya. Yung sinapak niya sa video, pumunta naman sa police station para linawin din yung issue na inimbestigahan namin na sabi niya hindi na siya para magsampa pa ng reklamo. Nag-issue na rin ng Land Transportation Office ng show cause order upang pagpaliwanagin ang driver na nanakit. Pinatawan na rin ang driver ng 90-day suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa GMA Ganun lang, dapat kagad ito. May moral damage ito mga kababayan. Yung traumatized, andun yung bata, Alam nyo, dito, maano mo talaga Minsan masasabi mo talaga, mahirap maging mahirap, Mahirap maging mahirap kasi pag ganitong sitwasyon, ganitong pagkakataon, mabilis ka lang, mabilis ka lang husgahan, kutos-kutosan, di ba?
Ganyan no, sinapak niya, inano niya kaagad, binatukan niya kaagad, di ba? Ganun eh. Napakayabang, alam niyo sa totoo lang. Hindi naman ganito ang ating mga ugali, tapos magbabanta pa daw siya ng babarilin, no? Sa totoo lang, kung alam mo kung nasa tamang katinuan ka, pag matino ka talaga, hindi ko alam kung ito isa rin to sa gumagamit Kasi hindi ka na magbabanta. Maliit lang naman na yan eh. Ikaw pa nga may kasalanan eh. Tandaan natin mga kababayan, ako driver din po ako. Matagal na akong nagda-drive, no? Matagal na ako nagda-drive. Ito lagi ang binibilin ko sa mga nakakakilala ko kung sino man. Lagi kang mag-iwas. Umiwas ka lagi. Ang pagiging marunong na driver, dapat laging defensive. Kasi kahit sabihin mo pang tama ka, ikaw ang nasa lugar, kung ikaw ang nakabangga, nabangga mo yan, nadisgrasya mo yan, tao yan, ikaw pa rin ang mali, ikaw pa rin may kasalanan. Kaya, ang mas maganda, kahit may tama ka, magpaubaya ka na lang, magparaya ka na lang, kaysa naman sa makadisgrasya ka. Ito hindi na nga ito nakadisgrasya, pero nanapak naman. Tapos magbabanta pa. Diba? Nasaan ang mo doon, tamang katinuan. Baka naman may tama ito mga kababayan. Saan tama? Hindi ko alam. Kung parehas pa sila ng tama ng presidente, no? Na ayon kay Super Ate. Hindi ko alam kung magkatugma itong mga ito. Hindi, tayo nagtatanong lang dito mga kababayan kasi para sa akin, bilang isang driver, hindi ito yung karakter ng driver kasi may nakasulat yan sa lisensya, hindi ito privilege, hindi ito license para manakit ka, para makipag-away ka, hindi. Pribilehiyo lang na mayroong tayong lisensya, di ba? Hindi ito karapatan para magwala ka dyan sa kalsada at magsiga-sigaan ka dyan. Porque ba mayayaman ka? O sasabihin naman, gano'n naman kayo pag di sana hindi ka gumawa ng ganyan. Tama hindi? Ang problema, parang mamaya lalabas pa itong pabiktim dahil nga sasabihin na naman ito na i-post daw. Di ba mga kababayan? Nagreklamo nga dito si itong kapatid niya kapatid pala ni Pukwang ito mga kababayan. Ayan Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaari pong isa kami ng apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan at lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, Iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, syempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. Yon, mali naman yon yung idadama ito si Pukwang. Buldo kapatid niya ito, walang problema, no? Pero wag niya nang idadamay din to si Pukwang mga kababayan kasi hindi naman siyang nagkamali dito, no? At yung sinasabi niya, ang problema kasi mukhang siya pa yata ang nauna na mag-public apology kaysa doon sa kanya kapatid. Kasi yung kapatid niya, mukhang hindi pa naman yata naglalabas ng public apology. Yun nga yung isa sa basihan nung babae kanina na kumuha ng video, no? At ipinost niya ito dahil mukhang hindi pa pula bumabalik at nagpa-public apology. So napilitan silang i-post kasi kung mga kababayan, alam nyo, may punto yung sinasabi niya. Hindi ko po binibigyan ng sinasabi na na gagawin nito ng mama na to Kasi may sinabi ng nasaktan, ng sinampal na daw siya yung nagbanta pa daw nito na babarilin, di ba? Papatayin, di ba? So, alam nyo,
ganito. Kung talagang seryoso ka, o kung talagang matino ka, hindi mo dapat una ginawa yun. Pasalamat ka na nga lang, hindi mo nahagip eh. Kasi una, once na nahagip mo yun, kahit pa sabihin, ikaw yung nasa tamang lugar, ikaw pa rin ang may kasalanan at ikaw pa rin ang magbabayad doon. Tama, hindi. Ngayon, kung hindi mo yan alam, dapat ka siguro talaga sumalang sa seminar ulit sa LTO. Yan ang ating reaksyon dito, mga kababayan. Okay? Maraming salamat. Si Pokwang, sa mga nagpo-post dyan ng mga pamilya nila, huwag niyong idadamay. Kasi hindi po siya ang dito. Okay? Kapatid lang po niya yan. Pero doon po sa kanya kapatid, dapat sana siya ang una nag-public apology. At nag-video siya para i-address niya itong kanyang ginawang kabulastugan. At hindi siya dapat nagbabanta at hindi siya dapat nananakit on the first place. Porque ba, mayaman siya. Kung pareha sila nakasasakyan, sa tingin mo kaya, hindi yun gaganti sa kanya? Kahit nga nakamotor lang yun, halimbawa medyo malaki rin ang katawan. Sa tingin nyo kaya, hindi siya papalagan noon. Kahit nga ganun lang, pumapalag sana yun Kaso, inaawat ng nagbibideo dahil sinasabi, baka mamaya may dalang baril, di ba? Baka bigla na naman mamaril. Ganyan mga kababayan, di ba? Uso na sa atin yan noon, bigla na lang namamaril. Hindi ito malay natin. Kaya mabuti na lang din at mayroon pong nakasaksi ng gano'n. Good job sa inyo sa mga nag-video, pero doon sa mga nagpapakalat pa at dinadama yung pamilya ni Pokwang, hindi mo maganda. Okay? Maraming salamat. Paki-comment nyo po ang inyong lugar kung taga-saan kayo, nakarating kayo sa dulo ng video ito nang mapusuan po natin. Pilipinas as always. Bye-bye!